Pinapalibutan ng Cowan ng mga Mantis Demon at ng malakas na aura ng dambuhalang Overlord, tinipon ni Chen ang kanyang gintong kidlat at may kumpiyansang inanunsyo na mayroon siyang plano. Labis na nagdarugo, mabilis na tinanggihan ni Gang Ting ang ideya ng pakikipaglaban, sinabi niya na hindi nila kayang talunin ang halimaw na ito. Binabalaan niya si Chen na ang lakas ng Overlord ay nasa ibang antas, sa hinalang ang halimaw ay kahit man lang isang B-rank, o baka isang A-rank na banta. Agaran niyang sinabi kay Chen na bitbitin ang mga walang malay na examiner at tumakas, iginigiit na ang pagtakbo ang tanging tunay nilang pagpipilian. Sumang-ayon si Chen na ang halimaw ay isang bangungot, ngunit itinuro niya ang isang malaking problema sa planong iyon dahil ang mga gate ng dungeon ay naka-lockdown. Ipinaliwanag niya na kung ang labasan ay bukas pa, ang mga rescue team ng Imperial Guild ay dapat na nakasugod na sa loob para iligtas sila. Ganap na nagulat si Gang Ting nang marinig na sila ay nakulong sa loob. Masusing binantayan ni Chen ang tahimik na Overlord, sinusubukang alamin kung paano hahawakan ang nakamamatay na sitwasyon. Inisip niya na kung ang nilalang ay isang ang A-rank na halimaw, ang lakas nito sa pakikipaglaban ay dapat na malapit sa Phantom Mean Lion King na kinalaban niya noon sa Dreadspire. Biglang sumugod ang Cowan, isang Mantis Demon ang tumalon paarap, ngunit madaling hinarang ni Chen ang mabigat na karit nito gamit ang kanyang lightning dagger. Isa pang Mantis ang sumisid mula sa itaas, na naging sanhi upang magpanik si Gang Ting at sumigaw kay Chen na mag-ingat. Bago pa man makatama ang halimaw, sabay na iwinasiwas ni na Chen at Gang Ting ang kanilang nagniningning na mga talim ng may perpektong koordinasyon, kung saan bawat isa ay humiwas sa isang umaataking Mantis Demon sa isang iglap. Isang sandali pa, isang malaking Cowan ng mga Mantis Demon ang humiyaw at sumugod ng diretsyo sa kanila. Hawak ang kanyang nagdurugong dibdib, nag-igting ang mga ngipin ni Gang Ting, na pagtatanto na sa dami ng mga halimaw na dumarating, sandali na lang bago sila tuluyang malunod sa dami ng kalaban. Binabaliwala ang masamang kahihinatnan, itinuon ni Chen ang kanyang enerhiya. Gamit ang kanyang Lightning Assassin class, bumuo siya ng ilang kumikislap na talim ng kuryente sa kanyang kamay. Sa isang mabilis na galaw, nagpalabas siya ng isang wave ng mga gintong lightning blades, na tumagos sa ilang sumusugod na beasts ng sabay-sabay. Hindi huminto doon, ini-activate niya ang kanyang Flash God skill. Gumagalaw sa bilis na nakakasilaw, sumugod siya ng diretsyo sa Cowan, at madaling pinutol ang mga ulo ng maraming halimaw sa isang pasada lamang. Pinanood ni Gang Ting ang baliw na pagpapakitang gilas na ito ng lakas sa ganap na kawalan ng paniniwala, iniisip na dapat ay imposible ito. Alam niya na ang assassin class ay likas na may napakahinang base strength, kaya halos wala silang silbi laban sa malalaking grupo ng mga kaaway. Gayunpaman, pinanood niya habang perpektong iniilagan ni Chen ang isang dambuhalang was-iwas ng karit. Napansin ni Gang Ting na bawat isa sa mga tira ni Chen ay perpektong tumatama sa mga weak point. Napagtanto niya na ganap na pinupunan ni Chen ang kakulangan ng kanyang class sa raw power sa pamamagitan ng paggamit ng purong bilis at perpektong teknik. Nakatitig sa malalabong after images, namangha si Gang Ting sa bilis ng paggalaw ni Chen. Habang pinapatay ni Chen ang natitirang bahagi ng Cowan sa isang unos ng lightning slashes, nahinuha ni Gang Ting na ang bilis ng kanyang karibal ay madaling maihahanay sa A-rank level, o higit pa. Dahil sa inspirasyon mula sa kamangha-manghang kakayahan ni Chen, mahigpit na hinawakan ni Gang Ting ang kanyang nagniningning na espada ng may bagong enerhiya, na pagtatanto na baka nga mabuhay sila sa laban na ito. Naiinis sa tigas ng kanilang ulo, nakialam na ang Overlord. Nag-charge ito ng isang malaking wave ng dark pink energy, at sinimulan ang isang malakas na boost. Ang madilim na enerhiya ay damaloy sa mga natitirang Mantis Demons, na nagpalakas ng husto sa kanilang lakas at enerhiya. Galit na inutusan ng Overlord ang pinalakas na Cowan na tadterin agad si Chen ng pira-piraso. Nakatayo si Chen ng handa habang dilat na dilat ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga electric blades ay nagniningning ng maliwanag. Sinubukan siyang durugan ng isa sa mga buffed mantises, ngunit madaling tumalon si Chen sa ibabaw ng atake at tinadtad ang halimaw sa hangin. Pagkakita na lalong tumitindi ang labanan, sumigaw ang isang mabagsik na si Gang Ting, sinasabihan si Chen na kumapit habang inihahanda niya ang sariling talim. Itinulak ni Chen ang kanyang sarili sa kanyang limitasyon, nagpapakawala ng walang hintong unos ng gintong slashes laban sa supercharged na Cowan.
Bigla, isang mantis demon ang lumitaw sa likuran niya. Umaasa sa kanyang bilis, naglaho si Chen sa tamang oras para mailagan ang nakamamatay na tira. Muli siyang lumitaw at agad na gumanti gamit ang mabilis na unos ng close-range slashes, ngunit ang kanyang mga atake ay nabigong tumagos sa matigas na bagong armor ng nilalang. Ang galit na mantis ay gumanti ng isang mabigat na dagok. Hinarang ni Chen ang tira, ngunit naitulak siya ng malayo dahil sa tindi ng puwersa nito. Humihingal ng malalim, napagtanto niya na ang boost ng Overlord ay itinulak ang bawat stat ng mga halimaw na ito sa B-rank level. Napansin niya na ang kanilang mga talukap ay naging kasing tigas ng bakal, kaya imposible nang madaling saksakin ang kanilang mga weak point, kaya naisip niya na kailangan nila ng paraan para tuluyang mabasag ang armor muna. Sa likuran niya, sumigaw si Gang Ting ng pasasalamat, alam na binigyan siya ni Chen ng oras na kailangan niya. Tinatalikuran ang kanyang bilis, stamina, at elemental control ng walang pag-aalinlangan, ibinuhos niya ang bawat natitirang lakas sa purong strength. Ang mga apoy ay sumabog sa paligid ng kanyang espada sa isang dambuhalang haligi ng pagsabog. Kinagabihan sa inuupahang apartment, dumating si Ana Zhu dala ang mga bag ng pinamili at humingi ng paumanhin dahil natagalan siya sa pagbili ng mga inumin. Si Sion, habang nakapahinga si Leo sa kanyang balikat, ay nagsabing huwag itong alalahanin dahil wala pa naman ang kanyang kuya. Nagulat si Ana Zhu nang marinig na nasa labas pa ito. Nagtanong si Ana Zhu kung alam na ba ng kuya ni Sion na nakapasa siya sa Art Academy exam. Sumagot si Sion na hindi pa niya ito nasasabi, ngunit nagparamdam na siya rito na mayroon siyang malaking balita. Sa pag-aakalang nahuli lang ito ng uwi, iminungkahi niyang magsimula na sila nang wala ito. Maya-maya, itinaas ni Sion ang isang bakanteng garapon at napagtantong naubusan na sila ng garlic sauce. Sinabihan niya si Ana Zhu na maghintay sa apartment habang sila ni Leo ay mabilis na pupunta sa tindahan, at idinagdag na bibili na rin siya ng mga sitsirya para makapagdiwang sila ng maayos. Hindi nagtagal, natapos na si Sion sa pamimili sa isang lokal na convenience store at lumabas na. Habang naglalakad, masayang kumakain si Leo habang nakatago sa loob ng kanyang backpack. Ngumiti si Sion at tinawag itong maliit na anghel dahil sa pananatilang tahimik nito sa buong oras. Masaya niyang pinuri ang cub dahil sa pagiging mabuting aso at nangakong bibilhan ito ng cookies sa susunod. Nang hindi alam ni Sion, pinapanood pala siya mula sa isang malapit na eskinita. Isang lalaking nakatayo kasama ang isang partner na nakahod ang humahawak sa kanyang larawan at nagulat sa radyo na nahanap na nila ang kanilang target. Pagkatapos ay nagtanong ito kung dapat na ba silang sumalakay. Isang boses mula sa radyo ang nagsabi sa kanya na maghintay at sundan siya hanggang sa makalayo siya sa saklaw ng mga street camera. Kinumpirma ng lalaki ang utos at nagpatuloy sa pagbabantay. Habang naglalakad si Sion pauwi, ang tunog ng mabibigat na yabag ay sumusunod ng malapit sa kanya. Sinasabayan ng mga stalker ang kanyang bilis at nagsimulang lumapit. Sa kaalamang sinusundan siya ng mga lalaki mula pa nang umalis siya sa tindahan, nagtaka si Sion kung ano ba talaga ang gusto nila sa kanya. Nakatago sa loob ng kanyang backpack, nagpakawala si Leo ng isang babalang ungol. Marahang hinawakan siya ni Sion at tinanong ang cub kung nararamdaman din ba nito ang panganib. Ibinulong niya kay Leo na manatiling nakatago sa loob. Tumingin siya pabalik sa mga sumusunod sa kanya ng may matapang at matalas na ekspresyon, at tahimik na sinabing nagiging kawili-wili ang kanyang gabi. Malalim sa loob ng dungeon, napagtanto ni Chen na humihingal ng malala, na ang madilim na enerhiya ng monster boss ay itinulak ang kawan ng mga insekto sa isang mas mataas na antas ng banta. Pagkakita na ang kanilang mga talukap ay naging kasing tigas ng bakal, alam niyang hindi na niya ito madaling mahihiwa. Napagtanto niyang kailangan muna niyang humanap ng paraan para mabasag ang kanilang armor. Tamang-tama naman na sumigaw si Gang Ting ng pasasalamat, at sinabi kay Chen na binigyan siya nito ng sapat na oras. Isinusuko ang kanyang bilis at enerhiya, ginawa ni Gang Ting na purong lakas ang lahat ng kanyang natitirang kapangyarihan at sumabog sa isang dambuhalang haligi ng apoy. Dahil nasa limitasyon na ang kanyang lakas at nagniningning ang kanyang mga mata, inanunsyo ng galit na si Gang Ting ang kanyang huling tira. Iwinawasiwas ang kanyang nagbabagang espada, nagpakawala siya ng isang dambuhalang wave ng apoy, habang idinedeklarang susunugan niya ang halimaw hanggang maging abo gaano man ito kalakas. Ang dambuhalang maapoy na atake ay humagupit sa sumusugod na kawan,
at marahas na sinunog ang mga insektong halimaw. Ang dambuhalang talam ng apoy ay tumama ng direkta sa kalmado at naghihintay na boss. Ang tira ay sumabog sa oras ng pagtama, at naitago ang halimaw sa isang malaki at nakakasilaw na pagsabog ng apoy. Halos hindi na makatayo, napaluhod si Gang Ting at mabigat na sumandal sa kanyang espada. Napagtanto niya na ang kanyang pisikal na enerhiya at magic ay ganap ng wala. Pinapahid ang pawis sa kanyang mukha, isang pagod na Gang Ting ang nagpakawala ng buntong hininga ng ginhawa. Habang nawawala ang mga apoy upang ipakita ang sunog na labi ng kawan, masaya niyang sinabi na tapos na sa wakas ang laban. Gayunpaman, isang masamang tawa ang umalingaw mula sa loob ng humihinang apoy. Ang boss ay lumabas mula sa apoy at tinuya sila sa pagtatanong kung iyon na ba talaga ang lahat ng kaya nilang gawin. Nanigas si Gang Ting sa matinding gulat, habang si Chen naman ay kalmadong tumingin sa pinagmumulan ng boses. Nawala ang usok upang ipakita ang boss na ganap na walang sugat, protektado sa loob ng isang dambuhala at nagniningning na berdeng kalasag. Ang halimaw ay tumingin ng masama sa kanila at tinawag ang kanilang atake na nakakadismaya. Ang matinding takot ay bumalot sa mukha ni Gang Ting. Nawalan siya ng lahat ng pag-asa, napagtantong ginamit na niya ang bawat huling patak ng kanyang kapangyarihan ngunit nabigo pa ring mag-iwan ng kahit isang gasgas sa nilalang. Nanatiling tahimik, tiningnang mabuti ni Chen ang depensa ng kaaway. Napagtanto niya na bago pa man tumama ang atakeng apoy, hinigop ng boss ang buhay mula sa mga natitirang itlog ng halimaw upang bumuo ng isang kalasag na sapat ang lakas para harangin ang anuman. Halos hindi na makatayo, ang taunang si Gang Ting ay humihingal ng malalim. Nawalan siya ng pag-asa at nagtaka kung ito na ba talaga ang paraan ng kanilang pagkamatay. Humakbang lampas sa nanghihinang si Gang Ting, nag-alok si Chen ng isang kasunduan. Habang nagsisimulang palitan ang kanyang combat class, nag-alok siya na hayaan si Gang Ting na makuha ang unang pwesto sa exam, ngunit sa kondisyon na kay Chen mapupunta ang buong cash prize. Idinagdag niya ang isang mahigpit na panuntunan, hindi dapat magsalita si Gang Ting ng kahit isang salita tungkol sa kanyang masasaksihan, habang ipinatawag ang kanyang nagniningning na espada. Ganap na nag-transform si Chen sa kanyang lihim na demonic class. Nakatitig si Gang Ting sa kawalan ng paniniwala, nagulat nang mapagtanto na ang kanyang karibal ay mayroon palang dalawang magkaibang combat class. Nang walang babala, ang mga agos ng nagniningning na kulay rosas na enerhiya ay marahas na humugot sa kanilang mga sarili mula sa mga patay na katawan ng mga insekto. Ini-activate niya ang isang espesyal na skill na humihigop sa natitirang enerhiya at lakas mula sa mga kalapit na patay na katawan, at ginagawa itong sarili niyang kapangyarihan. Isang dambuhalang haligi ng kulay rosas na enerhiya ang sumabog sa paligid ni Chen habang ang kanyang power levels ay mabilis na tumaas sa mga bagong taas. Tinatakpan ang kanyang mukha mula sa malakas na hangin, pinanood ni Gang Ting ang hindi kapani-paniwalang pagpapakita ng lakas sa purong gulat. Maging ang boss ay huminto, tahimik na nakatitig sa binata. Naglalabas ng ulap ng enerhiya sa kanyang matutulis na ngipin, naramdaman ni Chen ang kanyang lakas at stamina na umabot sa kanilang sukdulan. Nagniningning sa isang madilim na demonic energy, may kumpiyansa niyang inulit ang kanyang naunang pahayag. Siya mismo ang papatay sa halimaw.